Ako po ay lubos na nagagalak na ipakilala ang ating espesyal na panauhin para sa araw na ito. Isang karangalan para sa ating lahat na magkaroon ng pagkakataon na makilahok sa pagdiriwang ng ating pagtatapos. At mas lalong nakakatuwa na mayroon tayong isang natatanging individual na magbibigay inspirasyon sa ating mga anak na magtatapos ng kindergarten. Ang ating panauhing tagapagsalita ay isang huwarang personalidad sa kanyang larangan. Siya ay sinilang sa Barangay Baluban at produkto ng Baluban Elementary School. Nagtapos siya ng elementarya bilang isang salutatorian at nagtapos din siya ng high school sa Pulong Santol High School Main. Siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo ng STI College sa kursong Bachelor of Science Information Technology. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang AR Manager. Sa loob ng kanyang mga taon ng pagsusumikap at pag-aaral, nakuha niya ang respeto ng kanyang kasamahan at ng mga taong kanyang natulungan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tiyak na makukuha tayo ng mahalagang inspirasyon na magbibigay daan sa atin tungo sa tagumpay. Mapapangiti niya tayo sa mga kwentong mapapagaan ng ating kalooban at pagsisikapan niyang bigyan tayo ng mga kaisipan na tutulong sa atin sa mga susunod na yugto ng buhay. Hinihimo ko kayong makinig ng buong puso at maging handa na tanggapin ang mga aral na ibabahagi ng ating espesyal na panauhin. Ang kanyang mga salita ay naglalayong maghatid ng pag-asa, inspirasyon, at pagkakakilanlan na magiging gabay natin sa mga darating na pagsubok. Magsama-sama tayong pagdiwang ng ating pagtatapos at hayaan nating tulungan tayo ng kanyang mga salita na magandanda sa susunod na hakbang tungo sa ating magandang kinabukasan. Kaya't muli, malud kong pinapakilala sa inyo ang ating natatanging panauhin tagapagsalita, si Ginoong Rodo L. Calyos. Isang mainit at malakas na palakpak po para sa ating special na panauhin. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you, ma'am. Napakagandang introduction naman yun. Alright, to our head teacher, Miss Agnes Manabag, kindergarten advisor, Miss Julian Marquez, to all the faculty members, and barangay officials, barangay captain Roman Garcia, umalis na siya. And I want to say hi to Mrs. Soto, my grade 3 teacher. Ma'am, kilala mo pa? Ako na po ako sita. Alright. To the parents, families, and most importantly to our kindergarten graduates of Baluban Elementary School, magandang umaga po sa inyong lahat. So, napakagandang araw po para makasama ko kayong lahat ngayon. Isang malaking karangalan na maging guest speaker sa inyo ngayon. Nung una akong sinabihan ni Ma'am Agnes, nagulat talaga ako, sabay na-excite. Hindi ko inakala mangyayari ito kasi dati pag may graduation, nakikinig lang ako sa mga guest speaker na nakaupo dyan. Ngayon, ako na yung nagsasalita. So, tinanong ko ang sarili ko, bakit kaya ako? So, naisip ko, napagtanto ko na baka siguro ako napili dahil may kwento akong pwedeng i-share sa mga graduates, sa mga parents din. And ito isang kwento ng pagsisikap at pagbangon sa mga hamon at saka sa pag-abot ng mga pangarap kahit maraming pagsubok. Kaya ako ngayon narito sa inyong harapan, hindi lang para magsalita, kundi para magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. So, isi-share ko lang ang ilang bahagi ng kwento ng aking buhay, isang paglalakbay, patunay na kaya nyo rin abutin ang inyong mga pangarap. So, mga graduates, tignan nyo yung mga sarili nyo ngayon. Nakasuot na kayo ng toga at sombrero. This is a start. At handa-handa na kayong harapin ang bagong mundo. Ito ay isang Crayola sa bawat hakbang.
So, bago ako magsimula, palakpakan muna natin si Miss Julian Marquez at ang inyong advisor, saka ang ating mga teachers ng Balubad Elementary School. Sila ang tumulong sa inyo at para matuto at tumudlad at maging responsableng mag-aaral. At higit sa lahat, syempre, palakpakan natin yung mga parents nyo. Alright? Ang mga magulang nyo, pamilya na laging nasa tabi nyo araw-araw. So, bago ako magsimula, papakilala ko muna yung sarili ko. Sa mga di nakakaalam, ako po talaga ay taga-Balubad. Ang bahay ko ay doon lang sa harapan ng basketball court. Ang tawag po nila sa akin ay Dong. Anak po ako ni Bendoy Calios at Lina Calios. Apo po ako ni Miss Rosita Calios, dating teacher din dito sa Balubad Elementary School. So ngayon gusto ko pong mag-share ng ilang kwento tungkol sa aking sarili nung nasa edad niyo ako. So, bago ako pumasok ng kindergarten noon, nagsisimula na ang klase. Sakto naman, yung tatay ko construction worker lang, and then yung nanay ko housewife lang, wala kaming magkakapatid. Sila nagtataguyod sa amin, so wala akong pang-kinder. Sakto naman, nandito sa Pilipinas yung uncle ko, si Uncle Dave at si Tita Irene. Sila yung nag-push sa akin para mag-aral sa kinder. Sabi nila, may potential naman ako. Kasi nung mga panahon yun, marunong na ako magsulat. Naturuan na ako ng nanay ko kung paano magsulat. So, sila yung bumili ng uniform, bag, gamit sa school para ako makapasok sa kinder. Ngayon, kagaya nyo, maliit lang ako, mahiyain, punong-puno ng tanong sa isip, at hindi ko paalam noon para magtali ng sapatos at magsuot ng uniform. So lahat yun, inaasahan ko sa nanay ko, kagaya nyo. Naalala pa ako noon, umiiyak ako kasi nasa labas yung nanay ko kasi siya yung naghahatid. Feeling ko, experience din ng mga bata. Pag first time sa school, siyempre magpapakatid muna kayo. Tapos, titignan nyo, i-check nyo kung nandyan pa yung nanay nyo or umalis na. So, hanggang nasanay ako, natutunan kong mag-drawing, sumali sa mga activities, at makihalubilo sa mga kaklase ko. Natutunan ko lahat ng leksyon sa kinder at nang malapit na ang graduation, hindi ko pa alam noon kung may honor ako or yung may rank sa school. Kasi alam ko ngayon, yung ranking dito, lahat, when you are a performer, ang title mo is with honors. Noon, may first, may second, may third, may fourth, may fifth. So, si Mrs. Macaraeg noon ang kindergarten teacher at tinanong ko siya kung may honor ako. So, ang sabi naman niya, oo, second honor ka, sabi niya. Kasi alam ko sa sarili ko na nagpa-participate naman ako sa work noon, pinipurin ako ng mga teacher, at lagi akong nakikinig. At yun nga, nag-graduate ako ng kinder as a second honor. At alam niyo ba, patuloy lang akong nag-aral. Patuloy akong nagsisikap. So, from kinder, grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 6, consistent akong nasa second honor, and then I graduated as a salutatorian dito sa Balubad Elementary School. Now, gusto ko naman i-share pagkatapos ko mag-graduate ng high school. Hindi ako nakapag-aral after ng high school. I was 17 years old that time. Sumubok akong pumasok sa politika. Tumakbo akong SK chairman dito sa Balubad. Ang nag-encourage sa akin noon, si kuya ko, sabi niya, subukan mo mag-SK chairman kasi pag nag-SK chairman ka, makakalibre ka ng college sa DAVCAT. DAVCAT pa siya noon, ngayon DAVSU na. Kasi pag nasa politics or pag nag-SK chairman ka, libre yung tuition sa college noon. So yun, tumakbo akong SK chairman dito, kaso natalo ako ng 1 point. Napakasakit noon. So siyempre yung kalaban ko yung nanalo. Siyempre hindi ako sumuko noon. So, hindi ako makakapag-college. Wala kaming pera. Hindi
Hindi ako nanalo ng SK, so walang chance para mag-college. Ang ginawa ko, ayaw kong tumambay sa bahay. I was 17 years old that time. Namasukan ako sa mechanic. Pumunta mismo ako sa bahay ni Miss Elsie. Si Miss Elsie, siya yung HR noon sa mechanic. Elsie Gomez. Si Miss Elsie Gomez, HR siya noon sa mechanic. Biodata pa noon ang uso, so nag-fill out ako ng biodata kasi wala ka namang ilalagay doon, yung details mo lang, edad, kung saan ka nakatira. Nakiusap ako sa kanya noon na kahit ano pong trabaho, ipasok nyo lang ako sa mechanic. Sa kabutihang palad, tinanggap naman ako. So pumasok ako sa mechanic as a repacker, taga-repack ng hotdog, taga-buhat ng mga tray. At alam niyo ba, during my time in mechanic, may mga machine na binibili yung mechanic, parang nag-upgrade. May pumasok ang metal detector. So nakitaan ako ni Kuya Sunny noon, na lead man ko, na may potential to. Sige, promote kitang arawan. Mas malaki ang sahod pag arawan ka. So I was a metal detector operator. And then, eventually, dumating yung printer ng mechanic, yung pag nakikita niyo yung hotdog, may production date, expiration date. Ako yung kauna-ako na nag-operate makina noon, yung taga-print ng expiration dates ng mga products ng mechanic. So after noon, of course, gusto ko pa rin mag-aral. Bago ako nag-college, sinubukan ko munang mag-call center. Sa call center noon, usong-uso siya, parang nag-click. Nag-apply ako kasi nirefer ako ng pasin ko noon. Kaso, since wala akong background, kulang sa background, bumagsak ako. So nagpatuloy ako sa mechanic. And then, one time, nasa abroad si kuya ko, sige, mag-college ka na. So doon, pinag-aaral ako ni kuya, nag-offer ng college. So hanggang nag-resign ako sa mechanic, ang reason ko, magka-college na ako. So nag-aaral ako, nagtanong ako, nakinig, unti-unti, umangat ako sa buhay. Nakapagtrabaho ako sa iba't ibang call center. Nagsimula bilang agent, naging trainer, parang teacher din, nagtuturo sa mga new hires. Like I spent 10 years sa call center training agents. At now, isa na akong manager sa isang company sa US, direct client, at nagtatrabaho ako sa bahay lang. That's what you call work from home. Nauso to noon ng pandemic, work from home. Mas maingat kasi nasa bahay ka lang ng work, basta may laptop at internet. Ngayon, yung status ko ngayon, nakakain ko na yung gusto ko, ng mga pagkain dati pangarap lang, nakakabili na ako ng mga bagay na gusto ko, hindi ito para yung pagmayabang, kundi dahil pinaghirapan ko to. Nakakapasyal ako kahit saan ko man gusto, kasama ang mahal ko. Nakapagpundar ako ng sariling bahay at may sasakyan na rin. At ngayon, tinutulungan ko naman yung pamangkin ko na sa pag-aaral niya sa college. At higit sa lahat, napatayuan ko ng tindahan ng nanay ko, yung mga bumibili dito sa harap ng basketball court. Yan po ay 2 years ago, ako yung nagpatayo doon. So lahat ng ito dati ay panaginip lang, pero sa tiyaga, panalangin at pananampalataya, unti-unting natupad. So anong kinalaman dito sa inyo? So gaya ko, kayo rin ay nagsisimula pa lang sa inyong paglalakbay. Baka ngayon, natututo pa lang kayong magkulay ng maayos. At ayos lang yon. Hindi kailangan maging perfecto. Ang malaga ay mag-try, matuto at maniwala sa sarili. Isa sa pinakamalagang natutunan ko, hindi mo kailangan maging perfecto, basta huwag kang titigil at sumuko sa pagsubok. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon para matuto, at ang bawat tanong ay ambang para maging mas matalino. At ang bawat kabutihang ginagawa mo ay pagpapaganda sa mundo. So para sa ating mga graduate,
Ang araw na ito hindi lang pagtatapos ng kindergarten. Ito ay simula ng mas maraming inyong matutunan at mararating. Habang papasok kayo sa grade 1, tandaan nyo, maging matapang at mangarap ng malaki. Kung gusto nyo maging doctor, teacher, dancer, artista, o scientist, kayang-kaya nyo yan. At para naman sa mga parents, ang message ko lang po sa inyong lahat, huwag nating pilitin ang ating mga anak na maging pinakamagaling or yung pinaka-best. Sa halip, ikayatin natin silang gawin ang kanilang buong makakaya. And of course, at least celebrate small victories. Samahan sila sa kanilang mga pagkukulang at iparamdam na mahal sila kahit anuman ang mangyari. May kanya-kanyang oras, talento at kinang bawat isa. So hayaan natin silang mamulaklak sa sarili nilang paraan. So para sa ating mga graduate, may isa pang mensahe para sa inyo, like yung team ninyo. Henerasyon sa pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ano bang ibig sabihin nito? Ito isang paalala sa inyo na bilang bagong henerasyon, kayo ay may mahalagang papel sa pagbuo ng isang maganda at mas maunlad na Pilipinas. Ang inyong pagtutulungan at pagkakaisa ay magiging sandigan ng ating bayan. Habang kayo ay patuloy na lumalaki, sana'y matutunan ninyo ang kahalagahan ng pagtulong sa isa't isa at pagiging magkatuwang sa pag-abot ng mga pangarap. Hindi lang para sa inyong sarili, kundi para sa buong bansa. Kayo ang magiging future leader at tagapagpago ng hinaharap. Kaya magsimula na kayo magtulungan at magkaisa sa mga simpleng hakbang sa inyong pag-aaral. Again, maligayang pagtatapos at laging tandaan, ang inyong pagkakaisa ay susi sa tagumpay ng bagong Pilipinas. Ano man ang piliin nyo, pangako lang, huwag kayong titigil sa pangarap. Again, congratulations, class of 2025 completers. Sobrang proud kami sa inyong lahat. Handa na ang mundo sa inyong bagong kinang. Maraming salamat po at patuloy kayong magtiwala. Thank you.